Hi, I'm Gary Pino. Gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Let me ask you a question, kapatid. Pagod ka na bang maghabol? Pagod ka na ba na palaging ikaw yung nag-a-adjust, yung palaging ikaw yung umuunawa, palaging ikaw yung gagawa ng paraan para magkaayos kayo, magkabati kayo, para lang magpatuloy yung relasyon nyo? If yes, kapatid, kung nasa ganito kang sitwasyon o nararamdaman mo na yung pagkapagod dahil sa palagi kang naghahabol sa taong mahal mo, saktong-sakto tong video na to para sa iyo. Dahil ang pag-uusapan natin today ay ang mga tips, kapatid, no, kung paano ang lalaki naman ang maghahabol sa iyo. Kung interesado ka malaman kung ano-ano yung mga yan, tara, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. So, kamusta ka, kapatid? Hope maging okay ka after mong marinig tong mga tips na sasabihin ko sa'yo. Hope makatulong to sa'yo. And if makatulong nga naman, kapatid, please help me share this sa mga taong pwede mong matulungan sa pamamagitan ng videos na to. At tara, pag-usapan na natin, kapatid, yung 8 tips, kapatid, para yung lalaki naman yung maghabol sa'yo. Una, kapatid, huwag mo siyang i-please. Alam mo kasi, kapatid, kaya nawiwili yung mga kalalakihan na ulit-ulitin sa'yo yung ganyang sitwasyon na ikaw pa rin yung maghahabol sa kanya. Even if siya yung may nagawang kasalanan o siya yung may nagawang mali, dahil kinukonsinti mo. Yun ang totoo, kapatid, kinukonsinti mo siya. Biniplease mo siya. Siyempre, ayaw mo nga naman na masira o mawala yung relasyon niya, di ba? Kaya gagawin mo ang lahat para hindi siya mawala sa'yo. Well, diyan ka nagkakamali, kapatid. Kapag ginagawa mo kasi yan, lalong uulit-ulitin lang sa'yo ng taong nakampante na sa relasyon nyo, napahabulin ka, na ikaw yung unang mang-amo, unang maghanap at maghabol sa kanya. So, para mahinto yan, kapatid, huwag mo na siyang i-please. At ang ikalawa, pakita mo, kapatid, na kayang-kaya mong mag-isa. Dahil ayaw mo na nga siya i-please, ayaw mo nang maulit-ulit yung ikaw at ikaw yung naghahabol sa kanya. Kailangan ipakita mo sa kanya na kaya mong mag-isa. Well, sa totoo lang kasi, kapatid, di ba? Kaya mo naman talaga. Nabuhay ka dati nang wala siya sa buhay mo. Nasanay ka lang na nandyan siya, nakaramay mo siya, pero kayang-kaya mo pa rin mabuhay mag-isa. Sadyang tinanggal mo lang yon sa isipan mo at nilagay o in-input mo sa isipan mo na hindi mo kakayanin kapag nawala siya sa buhay mo. Kaya, nandyan ka ngayon sa sitwasyon na yan. Kaya ikaw yung palaging naghahabol. Ikaw yung palaging nagpi-please, di ba? Yung pakiramdam na parang hindi ka na worthy, di ba? Yung pakiramdam na hindi mo deserve mahalin ng iba. Kaya nandiyan ka sa sitwasyon na yan dahil kailangan mong tanggapin tong katotohanan, kapatid, na ginawa mo yan sa sarili mo. Now, kung gusto mo maputol yan, mabago yan, kailangan gawan mo ng paraan, gawan mo ng action, pakita mo na kaya mong mag-isa. Okay, proceed tayo sa ikatlo. Pakita mo rin sa kanya na may other life ka bukod sa kanya. Diba? Pag nakikita niya kasi na bukod sa kaya mong mabuhay mag-isa nang wala siya sa tabi mo, may mga bagay ka pa na passionate na ginagawa na mapupukusan ng atensyon at oras mo kapag nawala siya sa buhay mo. Kapag naramdaman niya yun, kapatid, sigurado ako na hindi ka niya bibitawan. Dahil nakikita niya na posible kang mag-succeed, posible mong ma-achieve yung mga goals na sineset mo para sa sarili mo. Dahil hindi lang nasa kanya yung atensyon mo. Dahil sa totoo lang, kapag pinokus mo masyado sa kanya yung attention mo, guguho ka kapag nawala siya sa buhay mo. Kaya mas mainam, kapatid, na bumubuo ka rin ng buhay mo other than your relationship. At kapag nakita niya yon, sigurado ako na siya na mismo yung mag-ahabol sa'yo. Siya na mismo yung mag-ahanap ng attention mo. Okay, proceed tayo sa ika-4. Ipakita mo, kapatid, na tama yung decision mo. Diba sa sobrang pagmamahal natin sa taong pinili natin, kahit na ginagago na tayo, tinatarantado na tayo, kung ano-ano na yung ginagawa sa atin, dinidisrespect na tayo, binabastos na tayo, minumura na tayo, di ba? Hindi pa rin natin sila magawang bitawan. Hindi pa rin natin sila magawang iwanan. Well, kaya nga nangyayari sa'yo yan, ng paulit-ulit dahil tinotolerate mo. Sabi nga ni Miss Ellen Adarna, you deserve what you tolerate. Kaya, kung gusto mong maputol yan, pakita mo sa kanya na tama yung desisyon mo. Na kaya mong tumayo mag-isa, na may iba ka pang buhay bukod sa kanya. At maging firm ka dito na tama yung desisyon na ginagawa ko para sa sarili ko. Then, malalaman at magugulat ka sa magiging impact niyan sa kanya. Dahil siya na mismo ang maghahabol sa'yo. Okay? Proceed tayo sa ika-5.
Which is, wag na wag mong lalambutan yung puso mo. Yun di ba? Kaya tayo naloloko kaya tayo inuulit-ulit na gaguhin ng taong pinili natin. Dahil mahal natin sila, malambot yung puso natin sa kanila. Kaya kahit niloloko na nila tayo, kung ano-ano na lang ginagawa nila sa atin, dinidisrespect na nila yung pagkatao natin, hindi natin magawang tumayo on our own. Kasi nga, malambot yung puso natin pagdating sa kanila. Well, kung gusto mong magpatuloy yan, kapatid, then go on. Hindi kita pinipigilan. But kung gusto mong ma-stop yan at tumayo sa sarili mong mga paa at makita mo yung halaga mo bilang babae, bilang taong deserve mahalin ng taong pinili mo, kailangan wag mong lambutan yung puso mo. Be firm nga, di ba? At ang ika-anim ay ang pag-focus mo sa sarili mo. Kasi yan yung nawawala usually sa mga kababaihan, yung focus nila sa sarili nila, sa mga bagay na gusto nilang ma-achieve sa buhay, sa mga bagay na gusto nilang fokusan pero hindi nila magawa ng paraan dahil masyadong na-alter yung attention nila sa mga taong pinili nila. Masyadong nalilipat yung attention mo sa mga bagay na hindi mo naman ikaka-grow, di ba? Kasi nga masyado kang focus sa karelasyon mo. Kaya naman kapatid, kung gusto mong siya yung maghabol sa'yo, kailangan tingnan mo rin yung sarili mo. Nag-grow ba ako sa ganitong sitwasyon? Nagiging pabayaan na ba ako sa sarili ko? Kasi lahat yan kapatid, magsisimula sa'yo. Kung hindi mo papabayaan yung sarili mo, hindi mawawalan ng halaga yung relasyon mo. Dahil papahalagahan ka ng husto ng taong pinili mo. Okay? Proceed tayo sa ikapito. Gawin mo ang lahat para mag-succeed sa buhay, kapatid. Kapag naabot mo yung success, yung goals, yung achievement na sinet mo sa sarili mo, then, hindi mo kailangan maghabol. Hindi mo kailangan ng pansin ng iba. Hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo sa iba dahil sila ang magpipilit ng sarili nila sa'yo. Kapag ka niloko ka ng isang tao, tapos pili mo naman yung sarili mo at na-achieve mo yung pangarap na sinet mo para sa sarili mo, then sigurado kapatid yung taong nang loko sa'yo maghahabol sa'yo. Maniwala ka man sa akin o hindi, sigurado kapatid na maghahabol yan sa'yo. Kasi kaya tayo naiiwan ng taong pinipili natin ay dahil akala nila hanggang dito na lang tayo, na wala tayong ma-achieve sa buhay, na wala tayong mararating sa buhay. Kaya kailangan mong baliin yung pananaw na yun nila tungkol sa'yo. Kahit yan minsan, nagiging pananaw mo na rin sa sarili mo. Kaya naman kapatid, simula ngayon, gawin mo ang lahat para mag-success o mag-succeed sa buhay. Dahil naniniwala ako na mas deserve mo pa ang higit pa sa mga bagay na tinatamasa mo. Okay? Proceed tayo sa ikawalo. Siyempre, last but not least, di ba? Kailangan mong maalala at matandaan sa sarili mo na you are worthy. You deserve everything, kapatid. Kapag pinaghirapan mo ang isang bagay, naniniwala ako na maa-achieve mo yung gusto mong ma-achieve sa buhay. Naniniwala ako na may aayos mo yung bagay na gusto mong ayusin. Kapag nabigay mo yung pagmamahal mo sa sarili mo, yung deserve mong pagmamahal, kapatid, then you can also give it to others. Pwede mo rin ibigay ng sobra, pero lagi mong tatandaan na worthy ka at deserve mo na makatanggap ng pagmamahal mula rin sa kanila. Kung hindi nila kayang ibigay yung pagmamahal na yun sa'yo, dapat handa ka na ibigay yun sa sarili mo. Kaya kapatid, gising na. Huwag mo nang hahayaan yung sarili mo na lalo pang madown ng taong pinili mo. Lalo pang manatili sa sitwasyon o sa relasyon na hindi ka na masaya, na hindi ka na nagiging ikaw. Kaya kung gusto mong maghabol ang kahit na sinong lalaki na darating sa buhay mo o makikilala mo, gawin mo tong mga tips na to. And I will assure you, kapatid, na magiging higit ka pa sa kung sino ka ngayon.